Ang tinitira nila, Vice President, grabe din. Bakit? Kasi alam nyo na siya ang next na maging presidente. Kasi alam nyo na sa inyong lahat, si VP Inday Sara ang pinagkakatiwalaang public servant kesa sa inyo. Matapos mag-number 1 at kilalaning most trusted and top-performing government agency ang Department of Education, kung saan Secretary si Vice President Inday Sara Duterte, ay tila ngayon nga po ay inuulan ito ng batikos mula sa mga dilawan. Nauna na nga pong sinabi ni Attorney Barry Gutierrez na dapat mag-resign si VP Inday Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education dahil wala daw itong karapatang kumontra tungkol sa usaping pangkapayapaan na binuksan ng pamahalaan sa mga rebelding CPP, NPA, NDF. At sinundan nga din po ito ng pahayag ni dating Senadora Leila de Lima kung saan pareho sila ng ideya ni Barry Gutierrez na dapat umanong mag-resign si VP Inday Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. At ngayon naman po ay itong si Franz Castro kung saan sinisisi nito sa VP Inday Sara Duterte sa resulta ng PISA o Program for International Student Assessment Examination. Ayon kay Franz Castro ay napapanahon na daw talaga na dapat ang Secretary ng Department of Education ay may kaalaman sa edukasyon. Ito ang una pa man nilang tinututulan simula nang makaupo si VP Inday Sara Duterte sa ahensyang ito noong July 2022. Ngunit ayon sa mga netizens ay malinaw na walang kinalaman si VP Inday Sara Duterte sa resulta ng PISA. Parang ginawa lang daw itong dahilan ni Franz Castro upang atakihin si VP Inday Sara Duterte. Sa resultang ito ng PISA, mukhang mas mainam na maglagay na talaga ng kalihim ng DepEd na galing mismo sa sektor ng edukasyon at alam ang dapat gawin sa kagawaran upang tunay na matuto ang mga mag-aaral. Mahirap na parang may part-time na kalihim lang sa DepEd at mas inaatupag pa ang pagmamanman sa mga guro at estudyante at maging hadlang sa makatarungang kapayapaan. Umani nga po ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Franz Castro, ano naman ang nagawa mong mabuti para sa bansa? Wala, di ba? At ikaw na turingan kang teacher, ano ang nagawa mo para sa edukasyon? Gawing NPA ang mga estudyante. Hoy Castro, ikaw ang bumaba sa pwesto mo, hindi ka namin kailangan. Si VP Inday Sara ang gusto namin sa bansang Pilipinas. Ang dapat tanggalin ang party list at lalong-lalo na ang mga makakaliwang grupo. Dapat yang mga yan wala sa pwesto ng gobyerno dahil sayang lang po ang mga sinasahod nila sa gobyerno. At saka bakit kayo namin papakinggan? Kayong mga makakaliwang grupo, mayroon nga kayong mga kaso. Dapat talaga wala kayong karapatan sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Ano ang masasabi mo sa mga ito na gustong-gusto na mag-resign na si Vice President Inday Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education? Mag-comment na sa ating video. Maraming salamat po.